impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But It is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before or You after. cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag Sir, po ninyo babaguhin ang batas, Mr. Secretary. we are operating on a unique set of facts, and we are, all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. ang bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said that the I am country not needs. expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am articulating Then it's your option, the sir. It provision of law. is what you wish to happen. That you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you. Grabe mga kababayan. Ito pong si Boyeng Rimulya ay maaari pong madisbar. Ang tindi po, ang tindi, napakataramak po nitong si Boyeng Rimulya. Mukhang binabago po niya ang saligang batas. Siya po ang gumagawa ng batas. Natatandaan niyo po mga kababayan, kung sino po rito yung mga matatagal na nakasubaybay sa ating channel, matatandaan ninyo, ito pong si Boyeng Rimulya noon, si General Bantag, wala pa pong kaso, pero pinapa-aresto niya po at pinapasuko niya na. Ito po ay wala pa pong kaso. Ngunit, ayon dito kay Rimulya, sumuko ka na Bantag, paanong susuko kung wala pa namang kaso at wala pa pong warrant? Mga kababayan, dito po ako nag-umpisa mag-reaction video noong mga panahon na yan dahil napansin ko po, teka lang, hindi po ako abogado. At perhaps, wala rin akong mataas na pinag-aralan at walang pinag-aralan tungkol sa batas. Pero naman, por 10% mga kababayan, ano? Por 10% talaga. Hindi po tayo katulad ng mga bayaran na atin pong huli sa video mga kababayan, ito pong mga realista, no? Mamaya, ito po si Boyeng Rimulya, kitang-kita mga kababayan. Napakatalamak, gustong baguhin ang batas. Ang nakasaad po sa ating batas mga kababayan, ay wala pong ganun. Ayon nga kay Senator Marcolita, hindi po siya dito nagsasalita sa kanyang opinyon. Ngunit pilit pong sinasabi ni Rimulya, isa rin po, abogado ta abogado, tinatanong nga po siya eh. Sinasabihan nga po siya ni Senator Marcolita, ayon sa pagiging abogado, ha? Ano ba ang sinasabi mo? Di ba walang ano yan? Wala sa batas yan? Pilit pa rin pinapasok ni Rimulya na ito daw ay opinion lang. I respect your opinion. Sinasabi na nga ni Marcolita, hindi ko ito opinion. Ito'y nasa batas at walang sa batas na nakasulat na magsauli muna ang mga diskaya. At pilit pa rin niya dinadala, opinion mo yan. Hindi nga opinion to eh. Maaari kang madisbar dyan, Boyeng Rimulya. Dahil wala sa batas, ginagawa mo. Alam niyo mga kababayan, ang batas, maaari pong maano po ito, yung masungit or wala pong puso ang batas.
Pero batas ay batas. Kung nasa batas, lumalabag ka. Halimbawa, katulad sa Biblia, sinabi sa Biblia, huwag kang papatay. O, batas ba hindi? Batas ba yung pagpatay o hindi? Batas, di ba? Bawal. Bawal pumatay. Ganon din sa atin, di ba? Huwag kang pumatay. Bawal din ang pagpatay. Tama, hindi? Nasusulat sa batas natin yan. Sa batas ng langit, sa batas ng lupa nasusulat. Eh kung hindi nakasulat, mga kababayan, bawal ba hindi? Paano ka magpaparusa kung hindi nakasulat sa batas? Hindi ko talaga maintindihan ang punto dito ni Remulla, mga kababayan. Ito, sinabi na nga mismo si Senator Marcolita na nagsabi, maaari kang madisbar dito, Boyeng. Pero wala talaga, no? Ganito katalamak ngayon ang ating administrasyon, mga kababayan. Wala po silang kinikilalang tunay na batas. Kasi lalo na ito si Turi noon, di ba? Lumusob ito sa KOJC compound noon. Ang ginawa niya, bit-bit lang niya, warrant of arrest. Hindi po search warrant. Pero ang ginawa po nila, nag-search po sila at hinukay po nila, sinira po nila ang mga pasilidad doon sa KOJC compound. Ang simbahan, mga kababayan. Hindi po ako member ng KOJC. Pero naman, kahit anong religion tayo, mayroon naman po tayong pagrespeto kahit ano pa pang religion ka dyan. Di ba? Wala kang search warrant. Dalawa po kasi yan, mga kababayan. Warrant of arrest at saka search warrant. Yung warrant of arrest, yung sa tao yun, aarestuhin mo yung tao. Yung search warrant, hahalugugin mo yung lugar at naka-specific din kung anong lugar lang at ano yung hinahanap mo, nandoon din sa search warrant. Ang ginawa ni Tory noon, to whom it may concern, lahat hinalugog nila hanggang sa nagmina na sila doon ng ginto. Di ba? Yun ay wala sa batas, labag sa batas yun. Ganito katalamak itong administrasyon ngayon. Tingnan mo si Boyeng Remulla, mga kababayan. Wala sa batas, sabi na nga ni Senator Marcolita Pero pinipilit po nila. Ganyan po ngayon ang ating administrasyon. Na yan yung sinasabi ni Governor Chavit Singson. Na sinasabi pa nga ni Governor Chavit Singson kung sino po ang mga nagbayad at mga nagpabayad dito po sa rally ay ito po, mga kababayan. Ito po, huli po sa akto. No? Huli sa akto, mga kababayan, ito pong mga pagtanggap ng pera nito pong mga taong bayaran or binayaran sa rally. Ang mga nanggulo po ito, mga kababayan, ito po yun, no? Nasa amin na. Lahat ng oras, inuwanan yung ayun, no? Ang kapal, mga kababayan, no? Hindi po, o yun, no? Nasa amin na. Nasa amin na daw. Inuwanan yung nasa amin na. Nasa amin na daw, mga kababayan, ang pera. Nakuha na daw nila. Tingnan nyo yung gaano karaming pera na yan, Ayan, ayan, hawak nitong mama, di ba? Hawak nitong mama, makapal, ganyan kakapal, mga kababayan. Ganyan kakapal po yan, hindi lang po yan 100,000 sa tingin ko. Dahil yung 100,000, kung lalo na yung bagong papel ngayon, yung pera ngayon na plastic, di ba? Ganito lang, 100,000. Napakarami po niyan, tapos yung binibilang po ng tao, tingnan nyo, kung magkano, mga kababayan. Tingnan nyo, ayan, isang tali, isang bungkos, magkano? Ayan, mga kababayan, hindi lang po 1,000 yan. At I think hindi lang po yung 5,000. Baka may higit po yan 5,000 hanggang 10,000 yan, Ayan, pinaypay ng ganun, mga kababayan, ito po yung mga itsura na ito, mga kababayan, yung mga nanggulo. Ganito po ang kanilang mga kasuotan, nakamaskara, nakaitim na suot, tas mayroon pa silang mga bandi-bandila na bit-bit dyan, mga kababayan. So ito po yun. Maliwanag po, huli sa video. At ngayon, yari kayo kay Yorme. Dahil tiyak, hahanapin kayo ni Yorme. Makakalawit po kayo, Makakalawit kayo, maniwala kayo. Si Yorme Escumorino, diyan po, napakahusay po ni Yorme.
So sugurin kayo talaga kahit taga saan kayo, maniwala kayo. Lalo na kung taga Maynila kayo lang, ay nako. Malas nyo lang kung lalong taga Maynila lang kayo kasi mabilis lang kayo makalawit. Maniwala kayo. Tingnan nyo mga kababayan, bukas makalawa, ipipresenta na ito ni Yorme sa sa City Hall. Maniwala kayo mga kababayan, iiyak-iyak na naman to, no? Ayan po mga kababayan, ang atin pong reaksyonan. Medyo umaba po tayo mga kababayan dahil dito kay Senator Marcolita, may nagaganap po ngayong hearing sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. At ito nga po yung balitaktakan. Medyo na ako rito sa nangyayari ngayon sa ating hearing committee na to. Mukhang pinagtutulungan po si Senator Marcolita. Mga kababayan. At ayan pa si Lacson, di ba? Inaano pa niya si Marcolita na magsalitain daw muna si Boyeng. Biruin mo pa naman sinasabi ni Boyeng, napakasinungaling, di ba? Wala sa batas Pilit na gustong baguhin ang batas. Nako mga kababayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, sa inyo pong mapapanood ngayon, paki-like, paki-share ang video ito. Kung bago ka lang po sa aking channel, paki-subscribe nyo naman po mga kababayan. Malaking tulong na po yan sa amin mga content creator. Ngayon, kung gusto niyo po pong makatulong sa akin, andyan po yung join button sa baba, magpa-member na lang po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Tuloy na po tayo sa atin pong reaksyonan na video ito. Ito po mga kababayan, taga saan ba ito? Sino-sino po ba ito? Naku, may mga reporter na naman mga kababayan na talagang huli na naman sa akto na gusto na naman ipakita kung saan daw ito galing. Ibibintang talaga nila. Tama talaga ang pagbibintang nila. Tama talaga yung narrative nila mga kababayan. Napapunta talaga ito sa mga DDS, while in fact ito po si Governor Chavit Singson, ito po yung kanyang sinabi, no? Panoorin po muna natin sinabi ni Governor Chavit Singson. Nagpakain ako. Lahat ng liberal ng rally nila, 2 truck nang naubos nga Okay lang ako dahil nagpapakain naman ako pag may sunog, may bagyo. I have 6 portable kitchen and 6 portable hospital just to help the people. Ngayon, may naiwan sa truck, pinarada ko na sa gate ng Corinthians, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakamaskara, pinapalo yung one, what up. Nakamaskara mga kababayan, sounds familiar, tingnan nyo nito mga kababayan, nakamaskara, yan, ito yung maskara niya, pakita ninyo. Ayan, di ba, mga nakamaskara, ayan, humawak ng pera, tuloy natin si Governor Chavit, nakamaskara, Ano yung mga ginawa ng mga nakamaskara? Ano sinabi sa iyo, Gob? Sa mga nakamaskara? Pinarada ko na sa gate ng Corinthians, sa labas. Lahat ng pupunta sa rally, lahat ng umuwi, kumakain doon. Meron grupo na nakamaskara, pinapalo yung one, what up. Sino, bakit kayo ganyan? Ganoon lang. Bumalik. Nagtanggal ng maskara. Pasensya na ho kayo, binayaran lang po kami. May nagsabi talaga. Sila, na mismo. sila. Natanong niyo ba sino person. nagbayad sa kanila? Tinanong yung nagsaserve, sino nagbayad sa inyo? Si Martin Romualdez and the First Lady. Ako, hindi ako naniniwala. Siguro may nag-utos sa kanila na nagmamalasakit sa kanila. Baka yun ang nagpadala ng mga manggulo doon. So yung sinasabi niyo na bayaran, hindi yung mga nangrally, yung mga nanggugulo. Na manggugulo. Oo. Palagay niyo po ba yung mga nanggulo din sa Mendiola? Dahil from the very beginning, yung pupuntang ko sana, ginugulunan nila. At may nagsasabi, ginugulunan nila. Kaya bumalik na ako Napagkamala nga ako na loyalist. Nakapula ako Ayan mga kababayan, so ito po si Governor Chavit Singson mismo, si Martin Romualdez daw at saka itong si Bake ang nagbayad sa kanila mga kababayan. So ayan hindi po natin yan gawa-gawa. Ayan po mismo, may video tayo. At ito po yung mga nakamaskara. Ayan po, natanggap na po nila. Saan po galing yung pera na yan? Sige nga, paano nagkapera itong mga ito? Kung hindi yan totoo. Nasa amin na. Lahat ng tao, inuwanan. Yung Ayan mga kababayan nakamaskara. At sabi ni Governor Chavit Singson, mga nakamaskara, nagtanggal ng maskara, ito nagtanggal din ng maskara, nakamaskara, mga nanggulo, ito rin yung mga nanggulo, mga kababayan, ganitong grupo ang mga nanggulo, at
ang sinabi, ang nagbayad daw si Martin Romualdez at saka itong si Liza Marcos, asawa ni BBM. Kayo nang umusga mga kababayan kung totoo ba itong ating napapanood. Ito naman napanood lang naman po natin. Nakapublic naman po ito. Di man po tayo nagbibintang. Nakikita po natin na-share lang po natin sa inyo. So kayo na po bahala mga kababayan, magtugma-tugma kung tama ba itong mga ito, mga kababayan. O dahil dito, ito Mirisi sa isang kongresista dati mga kababayan na isa rin po aktivista na isa po ito sa mga leader nila dyan. Mismo po siya nakatikim po ng kanilang mga kalukuhan dyan. Panoorin nyo po ito si Mirisi, si Baba mga kababayan. Tingnan nyo. Sapol. Sakit-sakit. Ayan mga kababayan. Mirisi mo. Kasi mga tauhan ito. Sino yun? Party list mga kababayan. Mirisi. Diba? Party list po yan mga kababayan. Isa rin po yan sa mga leader. Yan putok. Tinamaan yata ito ng bato mga kababayan. Kung hindi ito tinamaan ng bato, nasapak ito siguro ng mga rallyistang mga kasama nila. O ngayon, may patunay ba tayo mga kababayan na mga kasama nila yan? Mayroon ba tayo? Mayroon tayo mga kababayan. Ito ang video. Ito ang video. Gusto nyo makita ang video? Ito, may video tayo mga kababayan. Panoorin nyo itong video na to. Tingnan nyo binibintang lahat ito sa mga DDS, pero tingnan nyo mga kababayan, ang pagbibintang nila sa mga DDS, bumabalik po sa kanila. Yan Gabriela, Representative Sara Ilago, binisita ang ilang kabataang inaresto sa Manila. Panoorin nyo po itong buong video nito mga kababayan. Sabi ni Lintoy Sakari Marshall, OMG, mga DDS ng mga rallyista. Viral kayo ngayon ng gulo, nanira, nagsunog at nanakit ng mga pulis. So yan yung pinapakalat ni Lintoy Marshall na mga DDS daw yung nanggulo doon sa Mindiola. Kaso, ang bumisita sa kulungan kung saan nahuli ang mga nanggulo at nambugbog ng mga pulis sa Mindiola ng Gabriela, si Sara Ilago. Yan mga kababayan, kung mga DDS yung mga nanggulo at nambugbog ng mga pulis doon sa Mindiola at saan pa mga rally, bakit binisita nitong mga aktivista na mga kongresista? Bakit kayo ang bumisita dyan? Wow naman, minamalasakit ninyo yung mga DDS. Saan banda? Nagkaroon kayo ng Nagkaroon kayo ng bait sa inyong mga pagmumukha? Mababait kayo mga DDS pala Bakit mga DDS yung nakakulong? Tingnan niyo mga kababayan kung si pulis mismo ang nagpapatunay na hindi po mga DDS. Hindi po mga DDS mga kababayan. Mamaya tuloy natin tong video. So kung mga DDS yung nanggulo, bakit naman dadalawin ni Sara Ilago sa kulungan? Correct! Bakit nila dadalawin? Ang tanong. Ibig mo sabihin, mahal ng mga rallyistang aktivista na mga MPA, ang mga Duterte at mga DDS? Ang bait-bait niya. Kayo na, ang bait. Tuloy. Mabait para nito mga himdot na Ito pa, naabutan natin yung mga kabataan dito sa harap ng headquarters ng pulisya sa Maynila. Sumisigaw na palayain daw yung mga kabataan na nanggulo sa Mindiola. Dapat daw palayain na. So kung mga DDS yan ang nanggulo, bakit sinisigaw nila na palayain na? So kayo na ang humusga dito sa pinapakalat na post ni Lintoy Sakari Marshall sa kanyang social media. Bahala na kayong humusga.
gago talaga, no? Mga gago talaga, as in gago talaga, no? Alam mo, marami po ang mga nagrally. EDSA, kahit saan po, marami po ang mga nagrally. Minjula kung saan-saan, sa Lunita, sa Liwasan, lahat po. Napakarami po ang mga nagrally, mga kababayan. Ha? Pero, sa dami-dami ba ng nagrally, lahat ba na-aresto? Hindi, di ba? Sino mga na-aresto? Yung mga nanggulo. Tama hindi? Na-aresto ka kasi nanggulo ka, ngayon, nagpapabiktim ka, gaga ka! Sisigaw-sigaw ka, palayain! Pabiktim mga piste. Hindot nyo! Ha? Alam nyo kung ako magulang nito mga batang ito, nakoy, babartulin ako itong mga ito, maniwala kayo. Ay, nako. Sa totoo lang, mga kababayan, pag mga anak ko, sabi ko nga sa inyo ang prinsipyo ko, di bali nang mamatay sa gutom. Maniwala kayo, wag lang magnakaw, wag lang lumamon ng hindi galing sa pinaghirapan. Yan ang prinsipyo ko. Hindi katulad nitong mga kabataan na ito. Ayan, no? Oh. Ayan. Tanggap sila ng pera, oh. Kaninong mga anak ito? Oh. Oh, ayan, mga nakamaskara na ayon kay Chavit Singson. Ang nagbayad daw, si Lisa, First Lady, at saka si Martin Romualdez, ayon kay Governor Chavit Singson. Oh. Tapos ngayon, ha? Nabayaran kayo, tumanggap kayo ng pera, nahuli kayo dahil ng bato kayo, nanunog kayo, nambugbog kayo ng mga pulis, barbero mo pati yung Sugo Hotel. Tapos ngayon, iyak-iyak kayo dyan, pabiktim kayo, ugo! Kayo ngayon ang biktima, mga gago! Narinig nyo mga tampalasan, mga kababayan? Ito talaga mga anak ng Judas para mas istas at mga tampalasan. Pero inyo, Duterte pa rin ang panagutin, mga gago talaga. Sila yung mga nanggulo. Mga siraulo talaga itong mga napakagagago, napaka-inutil nitong mga kongresista, ewan ko ba? Gumagastos pa. Biruin mo, napakakapal ng pagmumukha nitong mga hayop na itong mga politikong mga partilist na ito, mga MPE na ito, mga anti-Christ na ito. Hayop talaga sa lahat ng hayop itong mga ito eh. Biruin mo yung mga kabataan ang gagamitin, mga kabataan ang babayaran para manggulo, pagkatapos ibibintang sa mga Duterte. Grabe ano? Duterte pa rin ang kanilang sigaw na may kasalanan. Mga siraulo talaga. Wala talaga sa matinong. Alam nyo, mga kababayan, gawang adik lang yan eh. Maniwala kayo. Hindi po yan gawa ng matinong tao. Kasi kung matinong tao ka, alam mo naman yan ang kinalaman ng mga Duterte sa nangyayari dyan sa inyo. Kayo ang nanggulo na nga eh. Kayo pang pabiktim. Alam ko matino kong tao, kung hindi ka adik, kung hindi ka drug dependent, matino yung utak mo, wala kang sayad, hindi mo magagawa yan. Or it's either kung matino ka man, hindi pa rin matino yun eh. May sanib ka talaga ng demonyo. Wala demonyo itong ginagawa ninyo eh. Kademonyo itong ginagawa ninyo.
Kalaban kayo, hindi lang kayo kalaban ng batas ng lupa, batas ng gobyerno natin, kalaban din kayo ng sa langit. Oh, tingnan niyo mga kababayan, panoorin niyo pa itong isang video. Mayroon pa tayo nakitang video dito eh. Itong video na to ha. Ito yung patunay mga kababayan na kanila po yan. Diyan po sa mga aktivista, mga realista, na ito po talaga mga terorista. Wala na po silang inayunan na gobyerno. Lahat po pinapabagsak nila. Ngayon lang po sila nagkaroon na si Marcos kinampihan nila eh. Ha? Tingnan nyo. Oh. Dahil ba sa kakampi nila, dahil ba sa kaparehas na nila itong si BBM? Kaya kakampi sila. O, tingnan nyo ito mga kababayan, kung sino talaga ang totoong mga nanggulo dyan. Ito mismo, One News na ito. Ngayon po, sino ang bumibisita dito sa mga kabataan na to? Meron ba kayong nakikita na posibleng involved na sumusuporta sa kanila? Kanina po may mga abogado po nga pumasyal sa kanila dito, mga 7 abogado po ito para tingnan po yung kanila pong sitwasyon. Oh, may 7 daw pong abogado para tingnan ang kanilang sitwasyon. O sino pa bukod sa abogado, sir? Ito po MPD confirms po ito. Oh. MPD po ito Manila Police District. At ito po yung miyembro ng mga party list po natin. Ano daw? Party? Member daw ng mga party list pa bukod doon sa mga abogado. Sino-sino ito? List po yun. Kanina po nandito po yung Akbayan Party List, nandito rin po yung ACT Teacher, nandito rin po yung Gabriela. Hay, nako. Ano daw? Ha? Ang involved ay Anak Bayan Party List, ACT Teacher kay Franz Castro. Ayan, tingnan nyo mga kababayan, pahamak talaga ito eh. Diba? Ano ito eh? Convicted dito si ACT Teacher dati, si Franz Castro, congresswoman na to. Diba? Si Franz. At Gabriela. O, ito pang Gabriela eh. Hindi ito nanalo. Anong ginawa nila? Ha? Tinanggal nila yung Duterte yun, tatatlo yung upuan, at ito ang pinaupong tanong na ito. Talamak na talamak talagang gobyerno natin ngayon. Sa lahat po ng gobyerno, ito talagang pinaka-peste sa lahat. Itong gobyerno natin ngayon ni BBM. Grabe. As in, mga kababayan. Mantakin mo yan. Abanti, talo. Panalo sa Kumilik. Gabriela, talo. Panalo sa Kumilik. Duterte Youth Party List, panalo. Tinalo ng Kumilik. Grabe mga kababayan. Ganyan po ngayong kawalang hiya ang ating gobyerno. Ganyan po ngayon. Tapos sasamba ka pa rin. Pulis na mismo nagsabi, bakit kayo dadalaw dyan kung mga Duterte pala yan? Napaka-plastic nyo naman. Duterte pala yan, bakit kayo ang dumadalaw dyan? Anak Bayan, di ba nung araw pa, galit na kayo sa mga Duterte? ACT Teacher, di ba nga si Tatay Digong, ina-impeach nyo? Gabriela, di ba nga kinasuhan nyo si Tatay Digong? Duterte? O bakit kayo pupunta dyan? Kung Duterte pala yan, ba't kayo dumadalaw dyan? Sila po ay wala namang kinalaman dito sa grupong to at nagbibigay lang ng tulong legal. Tama po ba? Kasi po sa nakuha nating impormasyon, may mga miyembro po sila doon sa mga nahuli natin. Nilinaw pa dito ng reporter. At ang sagot, ang sabi ng reporter, wala daw po silang kinalaman, itong mga party list. Ang sagot, mismo ni Major Philip Ines, ang sagot niya, may mga membro po sila doon. I rest my case, Your Honor. Ibig sabihin, confirm. Kaya itong mga itong mga nakita natin na mga tumatanggap ng pera, na mga nakamaskara, kanino yan, mga kababayan? Ha? Kanino yan? Ha? Kanino yan? Ayan, bungkos-bungkos, yan, daming pera. Kanino yan? Sa mga party list na yun na barabanggit, di ba? Ayon dito kay Zero, may mga member po sila. Tama po ba?
Pati po sa nakuha nating impormasyon, may mga miyembro po sila doon sa mga nahuli natin. Nakasama sa riot? Yung po yung impormasyon po nating nakuha. Mga menor de edad din po? Sa ngayon po, hindi ko lang po ma-qualify kung may mga minor de edad doon. Ang masasabi ko lang po, meron po silang mga miyembro na nahuli din po natin. Hindi makapaniwala yung mga reporter, oh. Ha? Nakasama sa riot? Na minor de edad din po? Ang sagot ng pulis, ha? Mayroon po silang member na nahuli doon. Ano na? Bintang pa, amor. Oh, isa pang reporter, isa pa itong tatanga-tanga itong kalbo na to. Tingnan niyo itong kalbo na to, mga kababayan, ha? Sasagot-sagot pa siya, papalo pa siya eh. Gusto niya talaga dalhin talaga sa mga Duterte. Tingnan niyo, papaano niya ito rito gustong padalhin, patunugin sa mga Duterte, mga kababayan, ha? Dito rin sa 1PH. Po dito sa mga naaresto naming mga nanggulo dito sa ating rally. Major, ano yung sinasabi ni Mayor Isko na may politiko? May former politician daw. Tsaka negosyante behind dito sa grupo na ito. Hindi pa po namin... Tandaan nyo si Kalbo, mga kababayan, ha? Ito si Kalbo, nakikita nyo ba si Kalbo? O, si Mamang Panot. Kaya minsan, ayaw ko man ano, no? Minsan kasi, sabi nila, mayroon tayong ano, yung parang joke-joke lang ba? Pag kalbo, masamang tao daw, sabing ganun, no? Joke lang naman yon. Hindi ako naniniwala doon kasi marami namang kalbo na hindi naman masamang tao, eh. Pero paminsan-minsan, mga kababayan, aywan ko lang, ha? Pakinggan nyo to si Kalbo, mga kababayan. Pakinggan nyo lang, ha? Pakinggan nyo. Paano niya? Sinabi niya, no? Una niyang banat dito, ayon daw kay Mayor Isko, may politiko daw. Kaya, pakinggan nyo, ha? Maigi, ulitin natin ng konti. Ni Mayor Isko na may politiko. May former politician daw. Tsaka negosyante. Paano nyo ito dadalhin doon sa Duterte, ha, mga kababayan? At paano rin siya dito mabablangka ng ating pulis? Ha? Kasi gusto niya talagang dalhin sa mga Duterte. Inumpisa niya rito, sabi daw ni Mayor Isko, may politiko daw. Okay? Pakinggan nyo na maigi, mga kababayan, pupuntahan natin. Behind dito sa grupo na ito. Hindi pa po namin alam yung anggulo na sinasabi ni City Mayor ng Manila, pero we will look into it po. Meron na pong coordination naman din po ang Manila Police District with City Mayor ng Manila po. Pero Major, follow up lang. Sabi ni Yusek Claire Castro at sabi ni DILG Secretary John B. Cremulya, these are organized groups out to burn Malacanang. Parang hindi yata kaya ng gangsta group, jeng-jeng lang yung ganon. No? Kung gano'n ang sinasabi ni DILG Chief Remulya and Palace spokesperson Claire Castro, this is ang implication noon ay this is a bigger conspiracy, more political than just the jeng-jeng gangsta gangs. No? Ayan, mga kababayan, ha? Gusto niyang dalhin ito sa mga Duterte. Paano natin nasabing gusto niyang dalhin? May konti lang. Pero ito muna, ha? Inumpisahan niya, in-inject niya, politiko. Tapos ngayon, ang follow-up niya, ayon daw kay Claire Castro, hindi ito kaya kung kung walang nasa likod nito ng mga malalaking pangalan, puro politiko. O ngayon, mga kababayan, sino ba yung politiko na nandito? At sino malalaking grupo ang mga nandito sa likod nito? Tuloy natin, mga kababayan, ha, kung sino gusto niyang sabihin. Base po kasi yan, dun sa naging movement nitong grupo na ito. Simula po kasi sa Luneta, nagkaroon po sila ng movement, kaya po natin nalaman yung posibleng niruruta nila. From Luneta is nag-move po sila, nag-move itong grupong ito, papunta po dito sa Ayala Bridge. Kaya po nagkaroon po tayo doon ng pagharang ng container van na kanila rin namang sinunog at pati na rin po yung motor. So minomonitor po natin yung movement nila at na-verify naman po natin na ang goal nila is makarating po ng Malacanang. Kaya sa yung wavy naman po, papuntang Malacanang, yung ating Menjola, is hinarangan na po natin agad-agad. Nagdagdag po tayo ng enforcers doon. So, yung pong information ni Yusek Castro at saka po ni SILG, is sinasama po natin yan sa ginagawang investigation ng Manila Police District at saka ng NCRPO. Kung halimbawa po na meron pang mga dagdag na information, meron po kami makuha ang mga datos mula sa Intel community, is pagsasama-samahin po yan para ma-verify po namin kung ito po ay may isang grupong kinakabilangan or mga
kabataan lamang po na gustong manira, gustong manggulo. Again, another fact. Ayan mga kababayan ha, bago ka mag-follow up Kalbo, ito muna. Ayon dito sa isang sa pulis na nagsasalita, Police Major Hazel Asilo, sabi niya, spokesperson po ito ng PNP INSARPO, sabi niya, yung mga nanggaling daw po sa Luneta, mga kababayan ha, take note ha, sa Luneta po, o alam nyo na kung sino ang galing sa Luneta ha, ito po ha, binunitor po nila ito mga nanggaling sa Luneta, ito po yung yan, dumaan papunta dyan po sa Ayala Bridge at nagsunog nga po dyan at dumiretso po ito sa Mindiola. Ha? So, meaning to si mga kababayan, wala po doon ang mga DDS. Okay? Pero mabaya konti, i-inject niya pa rin yung mga DDS, mga kababayan. Paano niya may inject? Yung mga Duterte supporter, ito susunod niyang follow up, i-inject niya yan mga kababayan. Pero, dito pa lang sa interview, sinabi na ng Police Major Hazel Asilo na galing Luneta. Okay? So diyan pa lang ang premise, galing Luneta, tumutugba na po mga kababayan. At tingnan nyo po ito mga nandito nakukuha na ng video. Same po dito sa mga tumatanggap, may ito po yung mga nakamaskara na kumukuha ng pera, na natanggap na nila ang pera. Na ayon nga kay Governor Chavit Singson ay si First Lady Marcos at saka itong si Martin Romualdez ang nagbayad. Ayon kay Governor Chavit Singson. Follow up, Major, no? Ay pinakita sa mga video, may mga nagmamarch na sinisigaw Duterte. Ayan na mga kababayan. Tingnan nyo Tingnan nyo kung paano niya in-inject yung mga DDS or Duterte supporters dito sa gusto niya talaga ihalo dito, na gusto niya talaga siguro dito na ang mga Duterte ang sisihin dito at Duterte dito ang itong mga ito na nanggulo. Tuloy natin. Na apparently mga Duterte groups, pero ding mga pumunta na mga progressive groups. So hindi lang itong grupo na ito ang nakitang papunta ng Mendiola. May iba pang groups na papunta ron. No? Tingnan niyo mga kababayan ko paano niya iswi ang kwento, ang kanyang pagtatanong, ang kanyang injection, ini-inject niya talaga na nandito kasama nito ang mga Duterte supporters. At sumisigaw nga sila, narinig nga, gumagamit ang mga term na Kalbo, wag kami! Ay, naku Kalbo. Na kitang-kita nga, sumisigaw sila na Duterte. Correct, sumisigaw sila, kitang-kita na Duterte. Pero wala kang makikitang video na tumanggap sila ng pera at sinabi nila kay Chavit Singson na ang nagbayad sa amin si Lisa Marcos at saka si Martin Romualdez. At wala rin nahuling mga pulis na mga DDS. Ang nahuli nila ay mga member ng Akbayan, Gabriela at itong Active Chair Party List. Bugok kang panot ka. Duterte. So, ibig sabihin, hindi lang ito mga parang mga anarkista. Merong mga organized political groups na pumunta ron. Yes po, meron po. Pero ito pong mga grupong ito, yung mga nanira, yung mga nanggulo po, is hindi separate groups po sila. Sila po yung mga kumbaga sinasabi natin, nag-inject dun sa mga peaceful protesters na nandun. Kasi po, karamihan po sa mga nandito is mga estudyante. Mga student po ng iba't ibang eskwelahan na nagtipon-tipon, may mga organizations po sila. Pero ito pong ating ilan sa mga naaresto natin is hindi po sila kabilang dito sa mga organizations na nandito. Iba po yung kanilang isinisigaw. Doon po sa isinisigaw ng mga nakuhanan sa video. So, halo-halo pong grupo yung nandito sa Mendiola. Kaya hindi po natin agad masabi kung sila po ba ay organized group or sila po ay mga dumayo lamang para lang po talaga manggulo. Major, hindi... Pahiya si Pamang Panot, mga kababayan. Yung mga nag-inject po, no? Nag-inject po sila dyan. Sila po yung mga nanggulo. Hindi po sila yung grupo na sumisigaw ng Duterte. Yun po ang gustong sabihin ni Major. Wala pong kumpirmasyon ng ganon. Ang mga nahuli po, ang kumpirmado, ang kumpirmado Kalbo, Mamang Panot, na sabi nga nila, pag Kalbo daw masamang tao, hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam mga kababayan, hindi pa naman verified yan, no? Kalbo masamang tao, kasabihan lang naman, no?
Or paano pagpanot lang, hindi totaling kalbo. medyo masamang tao. Hindi ko ano ha. Ano lang yan ha. Kasabihan lang naman nila yan mga kababayan. Kaya lang kitang-kita niyo naman paano siya mag-inject. At sinabi na nga ng Major na spokesperson, ito sila ang uminject dyan. Humalo sila sa grupo na mga sumisigaw na Duterte at yung iba naman na mga progresibo rin na mga grupo na hindi naman po magulo. Sila po yung mga nanggulo. At ang may katunayan dito, ang mga nanggulo na yan ay pinasyalan po, mga nahuli po, pinasyalan po mismo nito pong Akbayan, Akbayad, Aktuta, ano pa, Gabriela Silang ng, hindi ko alam kung taga saan to taga ano yata ito taga bundok yata itong Gabriela na ito mga kababayan, di ba? Yan. Sila po ang mga totoong nanggulo dito mga kababayan at hindi po ang mga Duterte supporters. Di ba? Hay naku, Mamang Kalbo, Mamang Panot. At ayon kay Governor Chavit Singson, ito daw pong mga taong ito, ito daw pong mga taong ito na mga binayaran, tumanggap po ng pera, ay ang nagbayad si Lisa Marcos, First Lady, at ito pong si Martin Romualdez. Yan po yun mga kababayan. Kayo nang humusga kung naniniwala kayo doon sa sinasabi ni Governor Chavit Singson. Wala po akong magagawa kung hindi kayo maniwala. Hindi ko naman kami pwedeng pilitin na hindi rin maniwala. Basta tayo, isinishare lang po natin ito pong mga nakapublic na mga video mga kababayan. At nagpapatuloy po ngayon ang hearing mga kababayan at nakita po natin dito na ito pong si Boyeng Rimulya ay may posibilidad po na madisbar dito kung ipupush ni Senator Marcolita ito nga pong pagbabago ni Boyeng Rimulya ng batas. Mantsakin nyo mga kababayan, mantsakin nyo to. Ayan mo. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute? On how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Ay ito, nung dumating ka dito, nag-aintindihan na tayo Kaya nabablar ang proceedings natin Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is can I the speak, law. Sir? Can I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts, and we are... All of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. Bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Opinion in Sinabi ko na nga hindi ko opinion ito. I am Then it's your option, sir. It is what you wish to happen. That you may proceed. Ikaw ang with what you nagbibigay wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before. Hindi ganun Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability, but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man. Not before. Thank you, Mr. Chair. Ayan po mga kababayan, ang hirap po kasi dito ngayon sa Senado. Ang ating pong Senate President ay graduate po ng School Bocol University.
At hindi po abogado, ito pong nag-iimbestiga ngayon sa Blue Ribbon Committee. Bagamat dati po siyang magaling na investigador, hindi pa rin po siya abogado. Kaya nang sinabi nga po ni Senator Marcolita na maaari ka ditong ma-disbar, at hindi po siya opinion na nagsasalita dito, kundi ito po ay sinasabi niya, mga kababayan, bilang isang nasusulat po sa batas at hindi po pwedeng baguhin ng batas. Yan po nakasulat eh. Hindi rin mo po pwedeng i-amend hanggat wala pong pinag-usapan sa Congress at saka sa Senate at pinirmahan ng Presidente. Unless kung mayroon ka na. Ang problema, advance ka masyado, Boyeng. At dahil sa pagiging advance mo na yan, mukhang nilalabag mo yung batas at maaari mong ikadisbar yan. At hindi po ito alam nitong Senate Blue Ribbon Committee chairman na si Lacson. Kasi kung alam niya, maaari niya po rin sabihin yan. Abs, teka lang, bilang isang abogado, at ikaw rin, Boyeng, alam mo rin bilang abogado ka, kasi abogado rin po ito si Boyeng Remulla, mga kababayan. Bilang abogado, we must follow the law. At we must obey kung anong nakasulat sa ating konstitusyon. Yun lang, mga kababayan. Kung ano pong inyong masasabi sa video ito, malugod ko pong babasahin. Paki-comment nyo po sa baba at pakilagay nyo rin po ang inyong lugar kung taga saan kayo. Maraming salamat. Muli, ito si BMR Channel. Pansamantala magpapaalam. Pilipinas as always. Bye-bye.